The views and opinions expressed by the program host do not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio AR 1026 Manila, Suarosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ay nanunood sa Banateros dito lang sa SMNI. Ako po si Coach Oli. At ako naman po si Jay Guevara. Ako naman po si Master Judea. At ako naman po si Boss Dada. Nako, magandang gabi sa inyong lahat. Talaga naman itong araw na ito ay umaatikabo at napalaban, mga partner. Ang mga Dabawenyo, palakpakan natin ang mga matatapang na mga taga Davao. Napalaban po ang mga Dabawenyo na mga miyembro at mga opisyalis dito sa KOJC. At napalaban din yung ating matapang na Agila ng Davao. Na si Inday Sara. Pati si si Senator Bato, medyo tumapang na rin kanina. At itong mga kapatid natin dito sa KOJC na talaga namang consistent mula umpisa hanggang ngayon. Yun at yun. Iisa ang sinasabi. Napansin nyo ba yung mga drama? Naku po, pang Black Rider talaga. Pang Black Rider. Malupit ang mga drama dyan. Muntik na akong maiyak. Kaya lang mas nainis ako. Pasensya Akala ko pa naman meron siyang i-connect. Hindi ba? Oo. Walang Diyos. Pero alam mo, Boss Dada, ang wag na wag niyong gagawin sa drama ay pagsasabayin ninyo yung tango, yung iling, tsaka ngiwi. Pangit na tingnan mo. Ganun. Ang gulo ko, di ba? Ang gulo. Action, hindi dapat pag-drama. Jay. Hindi sila. Pag nakikita ko itong mga to, lalo akong naiirita dito sa mga to eh. No? Lalo yung mukha ni Abalos. Ngiwi ng ngiwi. May bubblegum ka ba? Maya? Parang may laging inungo yung bubblegum eh. No? Ano ba mga tumatak sa inyo? Ano ba mga tumatak sa inyong mga kataga kanina o mga statement at mga senaryo? Yung kay Senator Bato, tapos kay Marantan, gusto pa atang utuin si Senator Bato de la Rosa, kaya daw nagmamask yung mga pulis. Dahil sa alikabok. Alikabok pala takot kayo, tapos may pa-jogging-jogging pa kayo nalalaman. Di ba? Ikaw, Coach Oli, ano ba tumatak sa'yo? Ako, parang gusto ko na mag-enroll sa JMC. Ang galing ni Atty. Torion. Congratulations. Masyado mo namang College of Law, College of Law. College of Law. Ang galing mo, masyado mong ginalingan, nagmukha tuloy unprofessional itong si Abalos. Kawawa naman. Sekretarya, bakit mo ginanyan? Napahiya tuloy. Nagmumukhang walang alam. Kawawa naman. Ikaw, Jay, anong iyong natatandaan dyan sa hearing kanina? Yung kay BP Sara. Dito, kaya muna. Dyan muna ba sa KOJC? Sa KOJC. Yung kay yung kay Marantan, nakakatawa, diba? Talagang, alam nyo, napakaganda nung Senate hearing na yan dahil dyan yung nalalaman kung gaano ka wala talagang utak tong mga to. Biruin mo kaya daw sila naka-face mask dahil sa alikabok. Napamura siya si Senator Bato. Bihira yun. Napamura si Senator Bato dahil sa katalinuhan nito ni Marantan. Pero ako, ang natatandaan ko dyan, kanina, itong si Torre.
Mahina pala talaga ang mahina ang radar pala talaga ni Torre pagdating sa batas. Kasi parang pinagyabang niya pa, pinagmalaki niya pa yung nabasa niyo na ba yung yung alias warrant of arrest? Nabasa niyo ba? Ay, hindi ko pa nababasa. May ganun siya eh. May ganun siya eh. Nabasa niyo ba? Basahin niyo muna. Nakalagay doon. Gumaganon siya? Elsewhere. Oo, walang hiya. Nung binasa ni Bato de la Rosa, nalaglag sa silya yung mga abogado ng KOJC. Ang pagkakaintindi pala niya sa elsewhere, kahit saan, pwede niya nang hanapin si Pastor Apollo Quiboloy. Naku! Paano naging general to? Panginoon. Paano naging general? Hindi ko maintindihan to si Torre. Jogging ka kasi ng jogging, kaya nalalaglag yung yung talino mo eh. Natatagtag yung utak nakaka-jogging eh. No? But anyway, napakaganda ng mga pag-uusapan natin ngayon, Boss Dada, at napaka masusustansya kasi may nag-commit. So, ibig sabihin nito, nangangako sila na ayusin na nila yung kanilang trabaho, itatama nila. Itong si Benher Abalos, no? Abangan natin kung may mababago dito sa Davao. Kasi dito lang talaga eh. Sa buong Pilipinas, dito lang sila sa Davao nagpo-focus. Nakikita ko nga talagang iba yung kanilang priority. Kaya nagkakaganito ang Pilipinas ngayon. No? Alam mo ako, hindi ako naniniwala doon. Napanood ko na yan eh. Ganyan, di ba? Nung nag-first hearing, inalis nila yung mga pulis dyan sa harap ng KOJC. O ano sinabi ko, naku, babalik yan. Simula lang yan kasi nag-hearing. Ngayon, second hearing, ayusin naman daw nila. Huwag kayong maniwala dyan. Pag initusan sa taas yan, takot yan. Wala na silang magagawa pag utos sa taas. Babalik yan dahil lang yan sa hearing, napahiya sila eh. O, pagkatapos yan, babalik na naman. Pagkatapos mag-third hearing, etc. etc. Ano lang yan, alis, balik. Huwag kayong maniwala dyan. Hindi naman nila kasi tinanggap yung pagkakamali nila eh. Kung tinanggap nila yung pagkakamali nila, pwede pa tayong maniwala. Pero hanggang sa dulo, eto sila ay wala. Pinapanindigan nila, tama pa sila eh. Naku. Ngayon? Kaya ngayon dito kay General Torre, na kanina nabanggit natin tungkol dun sa alias warrant of arrest, nakakapagtaka na umabot ka sa ganitong rango. Tas ultimong yung mga nilalaman ng warrant of arrest na madalas niyo yung na-encounter. Hindi niyo naiintindihan. Nakakatakot ito Kasi ilan pa bang mga general natin ang hindi nakakaintindi ng mga nilalaman ng mga ganitong klaseng mga order. Kasi alam naman natin na ang pulis ay sumusunod lamang sa kung ano yung order sa kanila. Ang problema, kapag ka ang pulis hindi naiintindihan o mali ang pagkakaintindi dun sa order, mali ang pag-iimplementa noong mga memos. Kaya ayan, pati yung mga pag-checkpoint, nakita natin mali. Pati yung mga SWAT, pinapag-checkpoint. No wonder. Nagja-jogging ka ng naka-full battle gear sa vicinity ng eskwelahan, which is alam natin na protektado dapat yan. So, yun yung makikita natin dito na si Torre ay talagang merong, meron pang maraming ay dapat matutunan. Kaya kung ako Kaya kung ako sa kanya, General Torre, kung akala mo na yung kasi yung mga patanong niya sa mga taga-kingdom, akala mo walang alam yung mga taga-kingdom eh. It turned out, ikaw yung walang alam. Open po ang eskwelahan ng Jose Maria College. Baka gusto mong mag-take up ng any units. Baka pwede pa, libre pa siya dyan. Pero alam mo, gusto mo, sagot na ng KOJC para lang makapagtanong, mapatupad mo ng mas maayos yung iyong trabaho. Scholar ka na kung gusto mo. Libre. O isama mo na pati yung mga mga opisyalis mo diyan at mga consultant mo na di ko alam kung ano ang ipinapayo sa iyo. Pero meron tayo alam mo mali diyan talaga. Si Bongbong Bangag Marcos naibalik para ako ngayon si Ma'am Lorena. Si Ma'am Lorena. Pero totoo naman eh. Kasi anong susundin ng mga leaders na yan? Hindi naman pinupunan ni Marcos yung pagkakamali. Kung pinupunan ni Marcos yung pagkakamali na yan, hihinto na yung mga yan eh. Ang problema dyan, yung leader natin, wala ding leadership will. Wala din eh. So anong aasahan mo dyan sa baba? Alam mo nangyayari sa baba? Eto lang yan. Pagpalpak ang ibabaw, yung sa baba, nagtatalo, nagsisip-sip-sipan lang, pakitaan ng gilas. Kaya kahit mali, basta magpakitang gilas ka, jogging ka dyan, general ka, jogging ka, may armas ka. Basta lang, makasip-sip. Di ba? Ay bakit? Mali kasi yung nasa ibabaw. Nakakatakot ito, no? Nakakatakot ito kasi ito nga, kung hindi talaga nila naintindihan, tama yung sinasabi ni Boss Dada eh,
Kung ino-orderan ka, halimbawa, tama naman yung order galing taas, bibigyan ka ng papel, babasahin mo, at hindi mo naiintindihan ang binabasa mo, aba, magkakaletsi-letsi po talaga tayo dyan. Kaya pala nakikita natin, nagja-jogging dyan, naka-full battle gear, di ba? Hindi naman dapat ganun. Doon pa lang makikita na natin na mali. Kasi ang pag-i-exercise, may tamang damit sa pag-i-exercise. At pinakahuling nakita ko, yung mga nagja-jogging na yan, na naka-full battle gear, nung may gera pa, nung World War II, tapos noong martial law. Ganyan talaga. Bakit ngayon? Martial law ba? Dapat naka-bluetooth mga to, yung friendly na pang exercise talaga ng mga pulis. So, kailangan tama, dapat pag-aralan lahat. May mga kwento-kwento ako naririnig na kaya pala yung iba napopromote dahil sa mga bata-bata, may kakilalang gano'n. Hindi naman talaga sa achievement napopromote, kundi kakilala ni ganito, kakilala ni ganyan. Yun ang lang narinig natin. Na baka gano'n na nangyari. Di ba? Napunan nyo ba? Ewan ko, kayo dyan, yung mga nanonood sa atin, dami, mga 1,000 yan. Dyan sa... Sigaw naman kayo, oy. Studio sa labas. May mga audience tayo. Pero napunan nyo, magkaparehas ng labi. Para magkamukha. Magkapatid ba si Marcos saka si Abalos? Magkaibigan sila, baka... Parang parehas sila ng labi, eh. Magkamag-anak pero malayo. Yung mga galawan. Kita mo na, sabi ko. Mali ka naman, coach, eh. Magkaparehas sila ng panga. Parehas gumagano, no? Tama na nila yung panganay sa lolo nila. Malayong kamag-anak nga, malayong kamag-anak. Pero kanina, na-open up ni Jay Guevara itong kay Marantan. Meron tayong balita dyan. Nakahanap ng katapat sa Senado ang acting chief ng Davao City Police matapos na masita ang local police dahil sa pagsusot nila ng face mask tuwing may operation. Ang sagot ng DCPO acting chief at DILG secretary sa report na ito ni MJ Mondihar. Tila new normal na sa mga pulis sa Davao City ang pagsusuot ng face mask o mga takip sa kanilang mukha, lalo na tuwing magsasagawa ng pagpapatrolya o kahit checkpoint operations sa labas ng religious compounds ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa Davao City. Bukod sa face mask, kapuna-puna rin na walang nameplate ang mga pulis. Sadya rin kinukubli ang plaka ng kanilang mga sasakyan. Ang mga reklamong ito nakarating ng lahat sa Senado. Kaya sa hearing ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs, mismo ang chairman na si Senator Ronald De La Rosa na ang pumuna dito. They're not doing illegal, but they're just doing, to tell you frankly, improperly yung ginagawa nila. Kakauwi lang itong nakaraang linggo ni Senator De La Rosa sa Davao City at personal niya raw nasaksihan ang ginagawa ng mga pulis, lalo na sa labas ng KOJC Religious Compound. Nagawa pang tanungin ng senador ang isa sa mga patrolman sa checkpoint kung bakit nakatakip ang mga mukha nila at wala rin silang nameplate, pero wala itong matinong na isagot. Bakit mag-checkpoint ka, palagi naka-mask, kailangan, tapos hindi makita yung pangalan? Yun lang sa akin. We must be friendly, Hansel. You must be friendly to the people. Present sa Senate investigation laban sa marahas na June 10 operations ng PNP sa KOJC compound ang acting chief ng Davao City Police Office na si Police Colonel Hansel Marantan. Pero ang pagdepensa niya sa mga pulis hindi nakalusot kay Senator De La Rosa. Konting lang, Your Honor, konting consideration lang with the policemen. Kasi they've been there, exposed to the pollution of the... Don't tell me that... You don't tell me that reason. Alikabok. Alikabok, nakamas kayo. Kayo lahat nakamas palagi, 24/7. Pag nag-checkpoint, that's very... Hindi ko matanggap yung rason mo na yan. Halos kalahati na ng buhay ni Senator De La Rosa ay ginugol sa pagiging pulis. Nakahanap naman ng katapat si Marantan kay De La Rosa na dati nilang PNP chief. Is it part of the uniform? No. Your Honor, I'm telling the truth, Your Honor. That's why I'm here. But wag mo akong sabihan. Nag-checkpoint rin ako ng... Yung dinaanan nyo ngayon, dinaanan ko rin yan. I'm just wondering bakit lahat ng police ay nakamas, which is very intimidating. Nilino naman ni De La Rosa na hindi nito pinipigilan ang trabaho ng PNP, partikular na operasyon ito sa KOJC. Ngunit, para sa dating hepe ng PNP, hindi nakatutulong ang ginagawa ng mga pulis sa mga residente ng Davao City. Ano bang nakamas palagi, di ba? Yung mga may gagawing masama. Wala silang ginagawang masama. Pero ang dating, kasi po lagi nagaganon, talagang intimidating sa tao. At kinausap pa, ayaw sumagot. Si Abalos naman, bagamat isa siya sa mga pinaniniwalaang nagmamando sa ginagawang panggigipit ng PNP sa KOJC, nangakong aaksyonan ang reklamong ito laban sa mga abusadong pulis. Mr. Chair, I will assure you, mamaya nga po, I will talk with the chief and make sure, bukas na bukas, lahat po walang mask po iyan. And to make sure yung protocols like the name ay
properly mailagay po. I assure you that, Mr. Chair. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Marantan talaga Nakakatawa naman. no? Antibay. Marantan ka talaga. Pero alam mo, isa lang ang ibig sabihin nito Pare-pareha silang mga sinungaling talaga Paandaran mo, Senador, dating hepe ng pulis. Walang Diyo, takot na nga kayo sa tubig na binuga ng bumbero ng dito sa KOJC nung kayo ay sumugod dito. Pati pa naman sa Alikabok, takot kayo. Yun. Okay lang siguro kung mga limang pulis yung nakatakip ng hindi lahat kayo lahat nakatakip. Ano yun? Lahat kayo? Maselan kayo sa Maselan kayo sa Alikabok? Galing kayo sa training, sa hirap, Alikabok lang, takot kayo. Tsaka kayo lang nakaganyan. Okay lang siguro kung nasa Tagaytay kayo, sumabog ang bulkang Taal Yan. Ayan, pwede, nakaganyan kayo. Pero hindi, ang linis ng hangin dito sa Davao. Oo, kaya nga mga presko, mga bilihin at mga gulay at mga rito, prutas dahil maganda ang rito, kalidad ng hangin dito Walang pollution. Kaya alam mo Marantan, pwede kang pwede ka naman sigurong tumalima na lang kasi ultimong hepe mo, ultimong si DILG secretary tumalima na Pero masaklap kasi nagdadahilan ka pa Yan. So isang indikasyon na naman ito na kayo talaga hanggat makakalusot kayo, lulusot kayo Correct. Pwede naman kayong umamin O sige, mali. O ayusin namin. Si Abalos umamin na Di ba? Well, tama yan. Dugtungan ko lang yung sinabi mo, Boss Dada. Lulusot. At kung lulusot, kung may pagkakataon na lulusot, na makalusot. At kung ganito yung mga reasoning ng mga pulis natin, especially yung mga matataas ang katungkulan sa kapulisan natin, nakakahiya ito, mga batid, no? Nakakahiya itong mga sir. Kasi, kumusta naman po yung pinagdaanan yung training, di ba? Alam ko, mahirap ang pinagdadaanan training ng mga pulis para mapatibay ang immune system, mapatibay ang inyong katawan. Pero ito, Alikabok, takot po kayo. Pero hindi po yun talaga rason dyan, mga kababayan. Ito ay palusot lang ito para nang sa ganun, mairaos or malagpasan itong senaryo, usapin na ito. Para mag-move po na tayo sa next issue. Parang ganun ba ang ibig sabihin yan? Para hindi sila mapahiya ng todo. Coach Ori, gina-justify kasi nila Yung mga kapalpakan na ginagawa nila dito, gina-justify nila. Ultimong si Senator Bato na nagsasabi, kahit nung mga nakarang interviews natin, na mali talaga So, ang hirap pagka yung mga nasa posisyon, hindi marunong umamin ng pagkakamali, Coach Ori. Alam mo, sabi nilang bigyan nyo naman ng konsiderasyon yung mga pulis. Kayo ang dapat magbigay ng konsiderasyon sa mga pulis. Kasi isipin nyo, nilalagay sila dyan. Ang tagal na nilang nag-training. Nilagay nyo sila dyan sa walang kakwenta-kwenta na assignment. Lalo, kayong hindi nyo sila inuunawa. Siyempre, nag-training yan, tapos ganyan lang. Gagawin yung taga-checkpoint. Or magbabantay dyan, wala talagang dignidad yung pinapagawa nyo sa kanila. Magpapajogging kayo sa kalsada. Diba? Kayo po ang hindi nakakaunawa sa mga pulis. Ilagay nyo sila doon sa mga lugar na kailangan at may silbi sila para naman tumaas ang moral ng mga taong yan. Kayo po ang nagpapababa sa moral nila. Kaya marami pa kayong kakaining bigas. Kaya tuloy, barado kayo kay Senator Bato at maganda nga itong ginagawa ngayon ni Senator Bato, kinokore kayo at na nagsisimula na magsalita. Kailangan ayusin nyo yan. Ikaw, Jay. Lakas din ng tama ni Marantan no? Lakas ng tama mo, penge. Biruin mo isang hepe, dating hepe ng pulis, ang sinabihan mo ng gano'n. Tsaka, tama naman si Senator Bato Ba't may mga face mask kayo? Bakit yung mga pangalan nyo, yung nameplate nyo nakatago? Ang pinakamasama pa dito, yung plate number ng mga sasakyan nila nakatago din. So ano ibig sabihin nyo nun? Malay ba namin kung yung mga pulis na yan hindi naman pala talaga pulis? Kasi una-una, hindi namin nakikita yung mukha. Hindi namin nakikita yung mga pangalan. Talaga mapapaisip ka na baka mamaya mga NPA pala tong mga to. Kaya napakaganda nung sinabi ni Senator Bato de la Rosa na ayusin nyo yan. Yung mga face mask, yung nameplate, yung tawag dito, yung sa sasakyan nila. Plate number. Plate number, ano niya, pakita nyo. Tsaka bakit ba, first time ko lang na naka-encounter ng ganyan.
yung mismong plate number ng mobile ng pulis tinatakpan. Anong meron? Pero pag pribadong tao yan, yung plate number Ay, na oo. obstructed lang, huli ka kagad. Huhulihin yan. Bawal yan. Impound pa yan. Impound yan. Oo. Yun Diba? nga lang pagka-counterflow. Oy, isa pa yun. Masama yun. Kung ikaw nga, halimbawa, nakaparada ka lang ng pabalagbag, obstruction na agad yan. Yun, ang masama pa niyan. Pinagtitikitan diba? sila sa tapat, di ba? Katulad yan, yung mga nasa labas na mga sasakyan, pinagtitikitan nyo, samantalang kayo. Counterflow. Nagkakos kayo ng traffic dahil dyan sa pagja-jogging Tama. ninyo. Ang masama pa niyan, nung nag-counterflow sila, kasama pa nila si Torre. Oo, so, Diba? so sanction. Tinularate pa. Ayan o, Sanction kasama ng nila ano, dyan si Torre. Nagmayabang pa siya na nandyan daw siya. Pero hindi niya pinagmayabang na nag-counterflow kami. Diba? Wala talaga sa ayos eh. Ayan o. Ang arte pala mag-jogging nito ni ano. Ayun o, nakikita ko. Andyan pala si Torre nun eh. Ang arte pala niya mag-jogging kung kending-kending gano'n. Yan o. Isa pang ano dito, isa pang issue dito, yung kay Abalos. So pare-pareho silang nagsisinungaling eh. Sinungaling si Torre, nagsisinungaling to si Marantan, si Abalos. Ganun din eh. O kasi kung mapapansin ninyo, yung hearing na to ay dahil sa ang tanong excessive ba yung force na ginamit ninyo sa pagse-serve ng ng warrant of arrest. Yun ang tanong eh. Pero ito sa Abalos, yung opening statement niya, ko po parang artista. Mangiyak-ngiyak pa. At sinight yung mga statement na nandoon sa kasama sa kaso. Kaya nga ang sinasabi ni Attorney Torion ay sub judice dahil nasa korte na ito eh. Pero katulad din naman ang sinasabi ni Senator Bato na sa ganitong klase ng pagdinig, walang hindi daw ino-honor yung sub judice. Kaya lang, Senator Bato, ang pinupunto kasi dito is malayo masyado eh. Yung kanyang sinasabi, yung statement niya, opening statement niya, malayo masyado. At isa pang naging issue natin dito kay Secretary Abalos, itong pagsisinungaling niya sa bounty. Kasi merong 10 million bounty na inilatag inilagay sa ulo ni Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon, ang ginagamit niyang pangdepensa para hindi niya mailabas itong mga pribadong tao na ito na nagpondo, lumabas na lang. Itong 20 million naman daw na na kinounter ng KOJC. So it's a clear na pag-confirm na kapag ikaw ay naglagay ng patong sa ulo, ginagawa mong delikado yung buhay ng tao. Bakit natin nasabi? Sabi niya, hindi ko mailabas yung mga pangalan dahil delikado buhay nila. Meron kayong 20 million na inilagak sa mga taong ito. Kaya hindi ko pwedeng gawin. Bakit ikaw ginawa mo kay Pastor Kibuloy at sa 5 pa niyang mga kasamahan na akusado pa lang dito sa kaso na ito? So ibig sabihin, alam mo na delikado yun. Bakit ginawa mo kay Pastor Apollo Kibuloy sa 10 ng kanyang mga kasamahan? Anong comment nyo dun? Well, anyway, mga kababayan, wala tayong asahan dito. Kung yung puno, bulok din. Siyempre, yung mga sanga, bulok din yan. At regarding dito sa bounty, sabi ni President Bongbong Marcos Jr. ay wala daw masama dito. Pero maliwanag na maliwanag doon sa batas na binabasa ni Attorney Torion na ito po ay bawal. Diba? Indirect, direct, bawal-bawal. Bawal na bawal yan. Tamang-tama yung sinasabi ni PRRD na this administration is a failure. No? Basahin mo itong balita natin tungkol dyan. Ayun, basahin natin to para maidugtong na natin itong mga balita na to. Ayaw pangalanan ni Benhar Abalos ng DILG kung sino ang donor o nasa likod ng 10 milyong pisong reward money laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Ito nga'y kahit pag nag-alok ng isang executive session si Senator Bato de la Rosa kung saan pwede itong sabihin ni Abalos, para kasi sa Kingdom of Jesus Christ, mahalagang malaman nila ang nasa likod nito para mabatid ang tunay na motibo ng paglabas ng pabuya laban sa butihing pastor. Narito ang balita ni Carlo de la Peña. Sana maunawaan po ninyo, dahil nagbigay po kayo ng 20 million, yung mga tao po ngayon ay natatakot for their safety. At and it's because of this, sana maunawaan po ng chair at ng committee at ng ating po mga kasama sa KJOC na hindi ko pwede sabihin ng pangalan because precisely of this, of their own safety. Tumanggi si Benhar Abalos na ilabas ang pagkakakilanlan ng nasa likod
ng 10 milyong pisong pabuya para sa ikadarakip ni Pastor Apollo C. Quiboloy na hanggang ngayon ay hindi pa napapatunayang may sala sa alinmang akusasyon na ibinabato sa kanya. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, nanindigan si Abalos na hindi sabihin ang umano'y donor ng pabuya dahil sa issue ng seguridad nito. Pero ang punto na ito ni Abalos ay siya ring sentimiento ng KOJC, lalo't nalalagay sa bingit ng panganib ang buhay ng butihing pastor. Una nang kinwestiyon ng KOJC ang inilabas na pabuya dahil mas mataas pa ito kumpara sa patong sa ulo ng mga kriminal na nahatulang guilty. Sinabi rin ng kampo ng KOJC na ang alok na pabuya ay tila katumbas na ng shoot-to-kill order laban kay Pastor Apollo. Yung 10 million, hindi basta-basta yon. Kasi you're putting the life of our pastor in a shoot-to-kill situation. Kasi, di ba, sila po yung nagpalabas nung reward man yan o bounty. Dagdag pa ng Executive Secretary ng KOJC, karapatan nilang malaman kung ano ang motibo ng umano'y nag-alok ng pabuya at kung sino ang gustong pumatay sa butihing pastor. Anong motibo? Karapatan din namin sa Kingdom of Jesus Christ. So sabi niya, protection, wala yung 20 million. Ang amin, yung buhay ni pastor. Kasi lahat magkaka-interest na. Hindi na namin alam, NPA ba, priso ba, yung ginagamit ng mga pulis na dinadamitan ng pulis lang. Kasi yun po ang lumalabas ng mga storya ng mga NPA, mga priso pinalabas, tapos dinadamitan ng pulis. Tapos hindi na talaga namin alam kung sino pa yung nakapalibot sa amin. Meron na rin mga palipaliligid. Kasi nga, nag-announce na si Secretary ng DILG na merong reward kung sino makaturo o sino ang makapagbigay ng information kung saan si pastor. So kaming lahat, pangis po sa amin, sir, malaman namin kung sino yung gustong tumulong. Kaya din kami, on our part, sino yung gustong pumatay kay pastor? Papakan namin ng 20 million. Samantala, maging sa executive session na alok ni Senator Ronald Bato de la Rosa upang malaman kung sino ang nasa likod ng 10 milyong pabuya, ay tumanggi rin ang kalihim. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Ayun, no? Ayun. Para sa akin yan sa video na yan, alam nyo, Secretary Abalos, karapat dapat na malaman ng KOJC kung sino man yung mga nagbigay or nag-ano sa inyo ng 10 million bounty para sa ulo ni Pastor Apollo Quiboloy. Kasi mamaya, napakadali lang sabihin na na may isang tao, may mga tao. Bagay, sinabi rin ni Abalos na may mga tao, hindi niya daw pwedeng pangalanan. Malay namin, baka mamaya haka-haka nyo lang yan. Baka mamaya yung 10 million na yan, galing pa yan ng kaban ng bayan natin. Pangit ho yun. Kaya karapat dapat malaman talaga namin yan, o malaman ng KOJC, kung sino yung mga tao na yan. Diba? Para naman alam niyo sa panahon ngayon, napakadali lang gumawa ng kwento katulad niyan. Paano namin papaniwalaan yung sinasabi niyo wala nga kayong naipapakitang ebidensya sa amin. Correct. Pati yung yung motibo. Kasi napaka-importante yung motibo. Kaya gusto makilala kung sino itong mga taong gustong magbigay ng pera kay Abalos para mahuli si Pastor Quiboloy, yung motibo. Kasi posibleng political to, posibleng may inggit, diba? Kaya kailangan nating malaman yan. Ilang beses na po pinaliwanag ni Atty. Torion na illegal yung ginagawa nila Abalos. Nag-i-excuses pa nga to sila Abalos na sabi, hindi naman daw yan suhol, hindi naman daw niya tinanggap, wala naman daw siyang natatanggap kahit 5. Hindi po yun ang issue. Ang issue dito, tinanggap mo yung offer at kayo ay in-announce mo sa mainstream media, in-announce mo sa buong Pilipinas, in-announce mo sa social media, etc., yung 10 million na yan. So, ibig sabihin, kahit hindi pa natatanggap, kahit wala ka pang natatanggap, kahit 5 dyan, acknowledge mo na. Ayos na yun. Yun na yun So, the act itself, illegal po yan. At yan po ay pinaliwanag ni Atty. Torion ng maayos. At alam kong naiintindihan mo yan kasi nung una, pang iling-iling ka pa lang. Pero bandang huli, tinulungan ka pa nung USEC sa DOJ, palpak din ang sagot. Okay? Tapos wala na kayong masagot. Kasi alam nyo, mali kayo. Ayun ang problema, no? So, hindi alam nito mga nasa gobyerno natin kung anong kanilang priority. So, unang-una, if my memory serves me right,
ang sinasabi ng mga Pilipino na dapat pinagtutuunan ng ating gobyerno itong kahirapan, kagutuman, trabaho at magandang sweldo. Pero ito, ang focus nila ay kung paano mai-eliminate yung mga pupwede na mga pupwedeng maging hadlang sa kanilang pananatili sa puwesto. 'Di ba? So, itong 10 million na ito ay pwede na po itong pantulong sa mga Pilipino na nagugutom dahil ngayon nga ang dami nagugutom, mahal ang bilihin. So, sa sobrang focus or obsessed nila sa kanilang mga kritiko, lalo-lalo sa mga Duterte, na wawala na po sila sa hulog. So, nawawala na po sila sa priority. Katulad nito, sila nakatutok sila sa mga Duterte. Alam nila kung saan saan papunta si BP Sara Duterte, pero ito Mayor Alice Guo, natakasan sila kasi nga nakafocus sila doon sa mga matitinding makakalaban nila pagdating sa eleksyon. So now, sana itong 10 million na ipamibigay ninyo doon sa makakahuli kay Pastor Apollo Kibuloy, tinulong nyo na lang yan sa mamamayan Pilipino. Kasi itong si Pastor Kibuloy, yun din naman ang ginagawa. Tinutulong niya o tumutulong siya. Ngayon, naputol yung pagtulong ng KOJC dahil nga ginaganito nyo yung si Pastor Apollo Kibuloy. Di sana, kung pinababayaan yung makatulong si Pastor Apollo Kibuloy, natutulungan ang inyong administrasyon na mapakain yung mga kababayan natin na walang kakayahan na makakain ng 3 beses sa isang araw. Tanong kasi natin dyan, isa pa, bakit ba nakulong sa Kongreso etong si Ka Eric Celis? Dahil lang tanong. Bakit siya bakit siya nakulong? Di ba merong inaalam na source niya ang Kongreso, pero hindi ibinigay ni Ka Eric Celis. Kahit anong pilit, executive, hindi ibinigay ni Ka Eric Celis. Iba ang nito iba ang kumbaga mas matindi, kumbaga itong pinoprotektahan ni Ka Eric Celis na itong pinoprotektahan ni Ka Eric Celis na source niya dahil si Ka Eric Celis ay considered as member na ng media dahil siya nga ay anchor broadcaster ng SMNI. So ayaw niyang sunugin yung kanyang source. Kaya siya nakulong. So bakit itong si Abalos ay nakaligtas? Samantalang matinding katanungan nito. Kasi katulad nung agam-agam ni Senator Robin Padilla pwede na pala kung halimbawa tayong dalawa magkaaway tayo tapos nagkaroon kayo ng kaso ni Coach Oli at may warrant of arrest ka. Dahil galit ako sa'yo, pwede kong pondohan yung pagpapahuli sa'yo. Hindi tama yun. Di ba? So yun yung mali na pwedeng gamitin itong maling perception na ito patungkol sa paglalagay ng bounty or reward. Kailangan talaga nating malinis at makagawa ng batas ang Senado patungkol dito na dapat walang connection talaga doon sa tao yung nag-alalagak ng warrant ay ng bounty. Tayo Busdada, gustong-gusto na natin mapalitan o ma-revise ang mga batas natin dito sa Pilipinas. Pero sa tingin ko, hindi ito yung tamang panahon at hindi ito yung tamang administrasyon na magpapalit ng mga batas na yan. Kasi sa totoo naman talaga na maraming butas. Pero sa tingin ko, hindi talaga ito ang tamang administrasyon na magpapalit or magre-revise ng batas natin sa Pilipinas. Kasi yung mga simple na problema nga natin dito sa Pilipinas, lalong lumalala. Ito baka pag ginalaw na ito, lalong lumala pa yung problema natin sa batas natin dito sa Pilipinas. Ito bang kay Abalos, kahit executive session, ayaw na? Hindi siya pumayag? Ayaw din, Dahil dun sa 20 million nga daw at nagdedelikado buhay. Kaya nga, kinonfirm din niya. Double standard sila. Kinonfirm niya, kasi yun ang sinasabi ng mga taga-KOJC. Nilagay nyo sa alanganin ng buhay ng pastor namin. Tapos hindi nila ina-acknowledge yun. Pero, nung tinanong na kung sino yung nagbigay ng bounty na yan, or ng reward, ginamit nila yung kung ano yung ginagamit ng KOJC na depensa, which is delikado para sa buhay ni pastor. Sinabi niya ni Abalos na delikado kasi para sa kanila na lumabas dahil sa 20 million na inyong reward na kinounter. Kaya ito talagang double standard itong mga ito, Pero anyway, puntahan natin kasi meron pa tayong isang balita. Napakaganda rin nito, itong tungkol kay BP Sara. Naging mainit ang pagdinig ng Senate Committee on Finance hinggil sa panukalang budget ng Office of the Vice President
para sa 2025. Pero si Risa Hontiveros, halatang pinupolitika si VP Sara Duterte, kaya naman hindi nagpatinag ang pangalawang Pangulo at binira ang namumulitikang si Hontiveros. Si Jason Rubrico magbabalita. Nagkainitan nga si Vice President Sara Duterte at Senator Riza Hontiveros sa pagdinig ng Senado ukol sa proposed 2025 budget ng Office of the Vice President. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance hinggil sa proposed 2025 budget ng Office of the Vice President, dinepensahan ni Vice President Sara Duterte ang mga programa ng OVP na paglalaanan ng budget. Naglaan ang Department of Budget and Management ng 2.3 billion pesos para sa OVP sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program. Kinwestiyon ni Risa Hontiveros ang mga programa ng OVP na kaparehas na raw ng mga existing programs ng ilang ahensya ng gobyerno gaya ng Medical and Burial Assistance, Livelihood Program na Magnegosyo Taday at Disaster Relief Program. Pero ayon kay VP Sara, ang mga nasabing programa ang mga paunahing hiling ng mga Pilipinong humihingi ng tulong sa kanyang tanggapan. Totoo po, merong mga ibang local government units at ibang national government agencies na ganito po ang kanilang programa. Pero po, nung ako ay umupo as a Vice President, I took an oath, and doon sa oath, I said that I will do justice to every man. So hindi po kami pwedeng humindi sa mga tao na humihingi ng tulong, lalong-lalo na ay kaparte ng gobyerno ang Office of the Vice President. Tinanong ni Hontiveros kung okay lang ba na ilaan na lamang ang hinihinging budget ng OVP sa mga line agencies at doon na lang mag-request ng allocation ang tanggapan ni VP Sara. Sagot naman ng pangalawang Pangulo, bakit pinupolitika ang mga financial assistance? Halimbawa na lamang aniya ang mga ine-endorso ng OVP para sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng Department of Social Welfare and Development. Kapag meron po kaming nire-refer o binibigyan ng endorsement ng AICS sa DSWD, kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. Minsan po, totoo yan na pupolitika ang assistance para sa ating mga kababayan. And so I go back to the oath that I shall do justice to every man, at kaya po kami nandito at kaya po kami merong mga ganito na mga projects sa Office of the Vice President. Ayon pa kay VP Sara, pinupolitika ni Hontiveros ang proposed budget ng OVP dahil nais ng senadora na maghain ng isang motion para ilipat ang nirequest na budget ng OVP sa ibang ahensya ng gobyerno. Iniuugnay yan ng pangalawang Pangulo sa naging pahayag ni Hontiveros sa Akbayan Congress kamakailan na hanggat nasa pwesto si VP Sara ay nananatili umanong panganib ang banta ng pagbabalik ng mga Duterte sa kapangyarihan. Inusisa din ni Hontiveros ang budget na inilaan ng OVP para sa mga librong isinulat ni Vice President Sara na ipamamahagi sa mga estudyante kasabay ng mga pagbabago bags na may lamang school supplies at dental kits. This is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Hindi raw nagustuhan ni Hontiveros ang sagot ni Vice President Sara na ayon sa senador ay hindi niya maintindihan ang ugali ng pangalawang Pangulo. Punto na ibinalik din ni Vice President Duterte sa kanya. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Hontiveros, and I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Binalikan ni VP Sara ang pagkakataon na humingi ng tulong si Hontiveros sa kanya noong tumakbo ito sa pagkasenador noong 2016, kung saan nakiusap pa si VP Inday sa isang kongresista para suportahan ang senadora. Nanalo na siya, at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito?
Sa kabila ng halata namang pamumulitika ni Hontiveros, lusot na sa Senate Committee on Finance ang panukalong budget sa taong 2025 ng Office of the Vice President at isusumite na ito sa plenaryo. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kumaal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Mainit yung mga tagpo na yan. Ayaw lang kasi talaga nila, mga bossing, na tumatak si Inday Sara. Yan. O kaya yung mga proyekto ni Inday Sara, kasi sila pagka nagbibigay sila ng mga pag nagtatrabaho sila para sa tao, kasi ginagawa nila yun para makilala sila eh. Correct. Para sa pagpapabango nila para sa Promotion susunod na eleksyon or para sa eleksyon. Katulad ng ginagawa ng Tingog. Ganyan ang ginagawa nila eh. So nagbibigay sila ng ayuda para tumatak sila. Kaya ngayon, praning na praning sila. Ayaw nilang magbigay ng tulong si Inday Sara. Hinaharang yung kanyang mga proyekto. Kaya, ayun, ang ginagawa kasi ni Inday Sara, kaya hindi siya, yung sinasabi nilang parallel, ano na yan. Para gusto nila, sinasabi nila na aligned naman itong proyekto mo na to sa ganitong proyekto rin ng ahensya na ito. Tanggalin na natin. Eh, ang problema nga kasi, yung budget nga, pinupolitikan nyo nga. Correct. Binibitin nyo nga eh. Sinasabi nyo nga na ikaw, kalaban yan, Duterte yan, kaya wag mong bigyan eh. So, kaya gagawa na lang siya ng sarili niya na mga programa, kasi nga ayaw nyo naman siyang pasalihin sa mga programa ninyo. O yun ang ano dyan eh, yun ang nakikita nating ano dyan, pamumulitika talaga, at kahit na ano pang sabihin mo, Risa Hontiveros, hindi naman tanga tao, ginagawa mo naman talaga yan para sa pamumulitika. Wala kang imik sa mga nangyaring haharas sa mga kababaihan at kabataan dito. Sinasabi mo, ikaw ang boses ng kababaihan at kabataan eh. Pero tahimik siya tahimik ka dito sa nangyari dito sa KOJC. Tapos pagdating sa mga Duterte, lahat na lang. Kaya ikaw talaga ang lalaking Trillanes. Actually, mali ka dun, Boss Dad. Uy, naku po. Mali ka dun. Ito si Risa Hontiveros, alam nyo, habang tumatagal na nakikita ko to, lalo ako nabubuisit. Sinabi kong mali kasi actually kulang pa yun eh. Yung sinabi ni VP Sara Duterte na ito ay male version ni Trillanes. Actually, male version din siya ni Marcos Jr. na manggagamit. Sabi, kinuwento ni VP Sara Duterte na walang gustong tumulong dito kay Risa Hontiveros dito sa Davao. Pero may kinausap si VP Sara Duterte na isang leader dito sa Davao na bigyan siya ng mga ilang barangay, nabigyan naman, nanalo siya. Tapos, nung nanalo siya, ang pinakaunang politiko na binanatan niya ay si PRRD, yung tatay nung tumulong sa kanya. Yan ang sinasabing manggagamit katulad ni Marcos Jr. at ng kanyang kapatid na binuntutan si VP Sara Duterte. Tapos ngayon, ang turing sa mga Duterte ay kalaban. Nasaan ang hiya ninyo? Ang kakapal ng mukha ninyo. Sabagay, mga kapal mukha nito eh. Kasi ilang dekada na silang pinag-uusapan, 30 years, magnanakaw daw sila. So, immune na siguro itong mga to. Ako, lantarang trapo to si Risa Hontiveros. Kaya hindi ko pinapanood ang hearing nito eh. Kasi parang attack dog lang talaga yan. Kaya ako lang napanood yan dahil si VP Sara ang involved dyan. No, pero kung ito talaga titingnan nyo, walang magandang, napaka-double standard. Sabi nga ni Boss Dada kanina, dito nga wala siyang ginawa babae, bata, sinaktan, wala siyang imik. Diba? Kung gaano ka ba naman na hindi ka double standard, kaya walang sasabihin at gagawing matinuto dito sa mga hearing pag involved to si Risa Hontiveros. Tingnan mo na lang kung gaano ka corny yung commercial nila. Diba may ginawa silang commercial na... Ano ba yun? Yung nakaputi naman sila ngayon. Lahat na ng kulay, kunin nyo from yellow, naging pink kayo, tapos kayong puti. Wala talaga. Ayan na. Palipad-lipad Chikibam. Wala na yun. Chikibam. Chikibam. Talo lahat yan. Sino gustong pumusta? Talo. Nyo na yan. Talo. Isa pa to si Kiko. Ibalik yung mga yan. Luklokan ng corny nito si Inidoro na po natin to. Sunod itong apat na to. Inidoro na yan. Na-flash na yan nung panahon ni PRRD. Nakabalik pa tong isa. Ewan ko ba kung bakit. Kala nila, maluloko nila yung tao sa papalit-palit ng kulay. Wala din yan. Kasi yung puso nyo, itim din eh. Kahit anong kulay gamitin nyo dyan, wala. Maitim talaga budi nyo. Tsaka dalawang beses na pala lumagapak. Dalawang beses na tong lumagapak, no? So parang nga to, tama nga yung sinabi ni Master Judea, parang si Marcos nga lang din tong si Risa. Dahil hindi nila kayang manalo nang walang Duterte o walang VP Sara. Tsaka dito sa hearing na to
harap-harapang talagang andun si Amy Marcos na sinabi niya dito na na tawag dito na yung mga yung tinulungan niya yung dalawang yan. Wawan Hindi siya. naman, sa press con niya sinabi. May press con siya. Tsaka itong si Amy Marcos, may interview to or may collab sila ni Doc Willie Ong na sinabi ni Amy Marcos doon na na niligawan nila si BP Sara. No? Kaya nga itong kay Risa Ontiveros, talagang totoo, talaga na si BP Sara naman kasi ba't mo pa kasi inano yan si Risa alam mo naman na may pagkaluka-luka yan For the past budget deliberations, mga bossing, si Inday Sara kalmado yan. Sumasagot lang yan. Ang sabi niya kasi is, kapag ginagago naman yung tanong, dapat gaguhin mo rin yung sagot. Kasi maayos naman yung mga tanong sa kanya ng ibang senador, lalo na ng chairwoman na si Grace Poe. Kaya sinasagot naman niya ng maayos. Ngayon, etong si Ontiveros, kaya mo sasabi na pinupolitika, mantakin mo sa dami ng budget na yun, sa budget na yun, meron siyang isang nasilip yung 10 million worth na libro na ipapamahagi nila. So yun yung tinatanong niya kung ano ba ibig sabihin ng libro na yun. Tapos ngayon, nung sumagot si Inday Sara sa kanya at kinagat siya, ang rebuttal niya, bakit kailangan maging hostile? Simple-simple lang naman nung sagot niya, kasimple-simple naman ng 10 million na libro na yun. Siya naman ang nag-bring up nun. Correct. In the first place, kung hindi mo binring up yun, di sana, hindi nagalit si Inday Sara. Kasi sa dami ng project, yun pa yung sisilipin mo, 10 million worth na Tsaka nakakapagtaka ako, sinisilip niya yung 10 million. Parang marami namang matutulungan ng mga kabataan yan. Ba't hindi niya sinilip yung 20 million sa SONA? Diba? Yun, isang araw nga lang yun Oo, tama. Hindi, tama yun. Sa totoo lang, sisilipin, haharangin nila to. Kaya maganda yung mga sagot ni Inday Sara dito. Correct. Ang sagot ni Inday Sara dito lagi is, kami nagpo-propose lang ng budget. Nasa inyo kung i-approve nyo, hindi. Tatanggalan nyo, hindi. But clearly, sa ginagawa nito ni Risa Ontiveros, ayaw niya talagang mabigyan ng budget. Yes. Ito si Inday Sara. At saka makikita mo na dito sa hearing na to, lahat daw halos ng senador nandiyan dyan. Lumalaban na si Inday Sara, mga bossing, hindi katulad ng mga previous budget deliberations. Yan. And after nga nung kanyang deliberations na yan, yung debate na yan tungkol sa budget, talagang marami siyang mga matatapang na salitang binitawan sa kanyang presser. Doon niya inilahad na siya daw ay nilapitan ng magkapatid na Marcos at siya ay sinabi daw sa kanya na hindi kami mananalo kung hindi mo kami tutulungan. Correct. And yung reason why tumakbo siya na Vice President is gusto niyang maituloy yung mga ginagawa ng tatay niya at bilang Vice President, matututukan niya yon na ang malaking problema is wala na daw lahat yun. Kahit isa wala nang natira. Wala nang natira kahit isa. So yun ang malaking problema. Ibig sabihin, nangga. Nadali siya ng mga manggagamit. Pero sinasabi nga natin, sinasabi ng mga subscriber natin na ito na, lumipad na ang Agila. Aantayin natin kung sino ang unang-unang dadagitin ng Agila. Kasi galit na Galit na si BP Sara Duterte at halatang-halata naman na itong hearing na ito tungkol sa budget is talagang pamumulitika. Ayaw na nila na may makabalik na Duterte dyan sa Malacanang kasi alam na nila kung anong mangyayari sa kanila Ang gusto ko mangyari, maibalik itong mga ito katulad ni Risa Ontiveros sa dati niyang kinalalagyan. Yung dugyot pa siya na nagrarally-rally dyan sa kalsada. Kasi, ang istorya nito ni Risa Ontiveros, kaya naman ito nanalo nakakuha ng pondo daw na malaki-laki sa PhilHealth. Di umano. Kaya naging senador. Si BP Sara na mismo nagkwento na 2 beses na itong tumatakbo pero hindi na nanalo. Kaya lumapit. Ginawa lahat ng medyos para manalo siya. Lumapit kahit siguro alam niya. Ito si Risa Ontiveros noon pa man galit na sa mga Duterte ito. Pero kinapalan niya yung mukha niya. Plinastic niya mga Duterte para manalo siya. Si Trillanes din. Parang lumapit, gusto mag-VP. Oo, hindi pinagbigyan. Ngayon, tumatahol na rin. Siniraan yung mga Duterte. Pero mabuti yun, hindi pinagbigyan. Ito pinagbigyan. So, mas makapal ang mukha nito. Mas makapal ang mukha nito. Sarap nga. Jesus, pareha Santissima po. Maganda nga yan, mag-tandem sila President si Trillanes, Vice President si Ontiveros. Siguro kaya nila. Maganda yung ganun
President si Risa Hontiveros, Vice President si Trillanes. Tingnan natin. Si BP Sara kasi alam mo, galit to sa mga rebelde. Oo, yung mga makakaliwa, yung mga terorista, mga NPA. Nako, galit na galit dyan si Parang BP may ibig Sara. sabihin ka. Oo. Nako, yung maraming galit dyan kay BP Sara. Nako, baka may dugong NPA yun. Sino? Si Risa Hontiveros? Wala akong sinasabi. Pero alam naman natin ang karakas ni BP Sara at alam nilang ayaw nilang mapaupo yan dyan. Dahil kasi pag napaupo yan si BP Sara dyan, nako, talaga. Kasi nakakabalik na ngayon daw. May balita tayo, nakaka-pwersa ulit ang mga NPA. Sa pang sinabi nga nito ng Coach Oli ni Sara Duterte is yung kanyang security. Sabi niya, wala na. Hindi ko na gustong maibalik pa yan. Sa inyo na yan. Pinaliwanag din niya dyan sa hearing na yan yung kanyang security. Na hawak na nga ng mga kasundaluhan at tinanggal nga sa kanya, mga bossing, tinanggal sa kanya yung mga pulis na pinagkakatiwalaan niya. Siyempre, pagka-security ka na pinagkakatiwalaan mo. Grabe nilang gipitin to si BP Sara. Patayin nyo na kaya? Kasi parang gano'n na. Kulang na lang, kuhanan nyo ng hininga si BP Sara. Sabi niya kasi may nagtanong sa kanya, ako ba ay do you regret becoming a vice president? Sabi niya, kahit naman anong posisyon ko, hahabulin pa rin naman ako ng mga yan. Tsaka Duterte kasi. Imagine ninyo kung nag-mayor ako, mabuti na lang vice president ako Kasi kung mayor ako, tapos ginaganito nila ako because I am just a threat sa 2028, kawawa ako. Katulad ng ginagawa ngayon kay Basti dito. Di ba? So mabuti na lang vice president siya kahit papano, meron siyang immunity. Kung wala siyang immunity, baka... Durog na yan. Baka patay na to ngayon So yun ang sinasabi. Baka kung kaya nilang gawin, pati hangin ng Davao, alisin nila. Pero para maipit itong mga Duterte, gagawin nila Hindi lang siguro nila magawa dahil Sige, pero dito sa sa hearing na to, marami ang nabulgar noong itong nagka-hearing ng ganito. Kasi tulad noong pinangako, si BP Sara Duterte, hindi pa nagsasalita na nabudol siya, pero bottom line here is nabudol din siya. Kasi pinangakuan siya ng pinangakuan, pagpapatuloy, yung nasimulan ng kanyang ama, at si BP Sara na mismo ang nagsabi dyan. Niligawan siya, nilapitan siya ng ilang beses, kasi ang sabi daw nitong mga Marcos, hindi sila mananalo pag wala ang mga Duterte. At ngayon, isa na itong mga Marcos sa umaaway sa mga Duterte. At alam nyo ba kung sino ang mga galit sa mga Duterte? Yung mga magnanakaw, yung mga drug addict, yun ang galit sa mga Duterte. So kayong mga Marcos, addict ba kayo o magnanakaw ba kayo? Kaya kayo galit sa mga Duterte? Nagtatanong lang po. Nagtatanong lang kami. Yung mga comments natin dyan, i-ano ninyo at babasahin natin mamaya. Pero abogado kasi si Inday Sara. Correct. Abogado si Inday Sara. Kaya meron pa tayong isang abogado na magaling na nang lecture daw kanina dyan sa Senado. Ayan. So, tila na lecturean si Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos sa ginawa nitong pagtanggap ng reward money para ipataw sa dating executive pastor ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya magbabalita si Troy Gomez. Nasupalpal sa Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos kaugnay sa issue ng pagtanggap na reward money mula sa isang pribadong individual. Sa pagdinig ng Senado araw ng Martes ay binigyang linaw ni Kingdom of Jesus Christ Legal Counsel Attorney Israelito Torreon kung bakit hindi tama ang 10 million peso reward na ipinataw ni Abalos kay Pastor Apollo Kibuloy na naharap sa iba't ibang kaso. Hindi kinestyon ng abogado ng KOJC kung legal ba o hindi ang pagpataw ng pabuya, subalit dapat anya tingnan kung kanino ito nanggaling at kung tama ba na ito ay tanggapin ng isang public official. Ayon kasi kay DOJ Undersecretary Nicholas Felix T., walang masama kung tatanggap ng pabuya si Abalos mula sa pribadong sektor, pero ito ay binara ni Attorney Torreon. How about the source of the reward? Legal ba na manggagaling sa mga private individuals or it should come from government funds? Wala namang distinction sa mga batas natin sa source, no? Sa source ng pera na magagamit bilang pabuya. At kumbaga ang mga pribadong mamamayan, may role din sila sa ating justice sector.
Ayon kay Attorney Torion, ang ginawa ni Abalos na indirect na pagtanggap ng pabuya ay labag sa Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standard ng isang public official. But he clarified it today that he did not receive the award yet. But if we read the law, Your Honor, the clear letters of the law state public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly. So even indirect acceptance, therefore, Your Honor, is covered within the great prohibition under Section 7D. Ipinunto rin ni Attorney Torion na ang pag-entertain ni Abalos sa alok na pabuya mula sa isang pribadong individual ay may tuturing na pagbibigay ng pabor na bawal sa isang public official batay sa Code of Ethics. At mas malala pa niya ang kasalanan ni Abalos dahil sa ang pinamunuan na ahensya ng kalihim ay tagapagpatupad ng batas. Therefore, he should have high moral as well as legal ethics to refuse such favor, Your Honor, directly or indirectly, because public office is a public trust. Any air of suspicion must be prevented, Your Honor. Ipinunto rin ni Torion na kahit ang PNP ay hindi nag-alok ng reward para sa kaso ni Pastor Apollo. Anya hindi pasok ang pastor sa parameters na itinakda ng National Police Commission para sa mga pinapatawan ng pabuya. Why, Your Honor? Because they have their own NAPOLCOM memorandum circulars as to what are the requisites before you can put up an award. That is NAPOLCOM Memorandum Circular 2019 as amended by NAPOLCOM Circular number 2021, Your Honor. Giit ni Attorney Torion, mahaba ang proseso at maraming patakaran sa pagpataw ng reward money sa ulo ng isang tao. Pero nakapagtatakaan niya kung bakit mabilis lang ito nagawa ni Abalos kay Pastor Apollo. Si Abalos naman ay tila di naintindihan ang sinabi ni Torion na indirect na pagtanggap ng reward money. Palusot niya na hanggang sa ngayon ay wala siyang hawak na 10 milyon. Ngayon, number 1, ako po ay hindi nag-solicit. Never ako nag-solicit. At hanggang ngayon, wala ako natatanggap ni 5. Pangalawa, napakaklaro ng sinabi ng Department of Justice. Andito ngayon ang DOJ. Pagdating sa batas, dapat tignan natin ang sinasabi ng Department of Justice at klarong-klaro ang sinasabi ni Yusek Nicolas Felix T. tungkol dito. Tila nagpasaklolo naman si Abalos sa Department of Justice kaugnay sa pagpataw ng reward, kung kaya't muli na namang nagpaliwanag si Attorney Torion. The problem with this explanation is not it only covers one half of the law. What is prohibited, Your Honor, is that public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly. The fact that he announced it, Your Honor, even if we say that he did not physically accept the money, but offering the word is already an indirect acceptance of that favor, Your Honor. So therefore, it is covered by the law. And being a high officer of the government, he should have exercised the becoming modesty. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-ulat, SMNI News. Napailing eh. Napailing. Ganun, no? Oo. Tawag Paano? Oh, ganun, no? Ay, nako. Ayan, nakapokus. Paano? Ay, nako, Abalos. Ano ba nangyari siya? Pero si Abalos parang parang yung datingan ni Abalos parang si Marojas. Hindi niyo napapansin. Parang si Marojas. Yung mga pag nagbibitaw siya ng salita, pang pelikula. Pang ano. Ito yan na Abalos, alam mo, ba't kaya ganun lagi kang laban bawi? Yung sa 13 billion pulburon, nagkamali din kayo noon. Nag-ano ka rin. Ganyan din sinabi mo. Tapos ngayon, yung about dyan sa 10 million na bounty kay Pastor, nasabi mo, kesyo hindi mo pahawak, wala kang hiningi. Wala naman tinatanong, wala naman sinasabing may hiningi kayo. Ang tinatanong, sino yun? Sino yung mga nasa likod ng 10 million na na yun? Na bounty para sa ulo ni Pastor Apollo kay Buloy. Ay siguro baka hindi na intindihan yung mga si Attorney Torion kasi masyado namang makapag-English eh. Kaya napaka-ngiwi-ngiwi na lang si Abalos eh. Oo. Pero alam mo, sinabi niya pa na
sinabi daw ng DOJ ganito. Natural, DOJ, kakampi nyo yan. Lang nga naman tumuligsa sa inyo, kahit nga yung CHR, parang sa inyo na nakakampi. Lahat nga sa inyo na nakakampi. Lahat, pat CHR, yung mga sinasabi nila ng mga previous na mga reklamo nila tungkol dun sa pag-aresto sa isang tao ng 20 pulis yung umaresto, overkill daw sa kanila yon. Dito, mantakin mo, sa Kitbog, 300, tawang-tawa nga si Bato de la Rosa Dahil 300 na pulis ang nilagay mo dyan at lang, konting-konti ka pa sa 300. Alam ko makulang ang pulis natin. Boss Dada, parang may ibig sabihin si Abalos. Ano? Parang gusto niya rin ipatawag sa hearing si Rimulya. Si Boying? Binabanggit na Hoy, mawa ka naman dun na Abalos. Pero ang highlight talaga dito sa meron daw rally sa labas na ginanap. Ay! May rally daw sa labas na ginanap, ha? Sino nagparally? Matindi. Ito, mayroon daw mga rally sa labas at nag-selfie pa doon. Si Diwata. Baka may Paris doon, kaya maraming tao. Ayan, nakita nyo. Paresan pa na yan. Bibili nga ng say Paris. no to, mga child abuse. May mga ganun pa. Meron pa mukha ni Pastor Kibuloy. May picture pa siya. May picture pa siya. Pero ito, mga bossing, lagi nyong tatandaan itong si Torre ay taga QCPD. Correct. Alam nito na maraming mga grupo dyan sa Quezon City, particular dyan sa mabandang Litex, Batasan, Payatas, na mga sumasama sa rally na binabayaran. Hindi ko sinabi binayaran mo yan, ha? Ang sinasabi ko lang, ang sinasabi ko lang ikaw ay dating taga QCPD at itong mga ito, kilalang kilala or pwedeng isa to sa mga sumasama sa mga rally-rally pero ginamit mo pa yung mga bata, ha? Pero mga bata na nandirito. May napansin ako dito kay Torre. Mahilig talaga ito sa camera kasi ito, katulad nito, nagparally pa. Huwag po natin kakalimutan, ha, yung dating road rage na hindi naman dapat niya binigyan ng spotlight, hindi niya naman dapat pina-presscon pa. Pina-presscon niya yun. Ganyan ngayon. Tapos ngayon, eto, may parali pa siya. May mga bata po. Yung tungkol dito sa jogging dito sa KOJC, sa tapat. Ginawa pa niya yan. Nagpa-presscon din yan. So may mahilig talaga dito si Diwata, si Torre sa mga paganyan-ganyan. Ito. Ikaw, Jay. Diwata, Pero in fairness, naging mabait na ngayon si Diwata. Kasi lagi natin napapanood sa Facebook, suplado yan ngayon, lumalapit na para magpa-picture sa mga ngayon, sa mga tao. Ang galing. Balikan ko lang din yung kanina, yung kay sige, yung kay Abalos. No? Kasi nabanggit natin po dito yung kay Abalos, yung tinanggap niya na maling-mali. So hindi ko na masyadong i-discuss yan. Pero ako'y may katanungan sa iyo, Secretary Abalos. Ikaw ba ay pabor magpa-drug test ang Pangulo? Ikaw ba ay pabor? Ikaw ba ay sasang-ayon? Kaya mo ba magpa-drug test? Kasi alam nyo, mga sekretary dapat nagpapa-drug test din yan. Ako'y naniniwala kasi malaki ang hawak niyan. May katungkulang mataas yan at directly sa executive po yan. So sa tingin ko, dapat talaga magpa-drug test po kayo. Ngayon, sana makakuha tayo ng sagot at makuha ng SMNI kung papayag ito. Hindi lang naman po kayo, hindi namin kayo na-isolate. Including BP Sara nga at mga Duterte ay magpapa-drug test. Kino-call out din namin si Senator Bato at kahit si Senator Bongo na magpa-drug test din. Ikaw, Abalos, kaya mo bang magpa-drug test? Kaya mo bang ipa-call out ang presidente natin na magpa-drug test? Yun. Oo. Sasabi mo. Ito, dugtungan ko lang yung mga sinasabi niyo mga kapatid. Kasi ito, kaabogado to, di ba? Si Secretary Abalos. Sa title. Biruin mo, itong si Secretary Abalos ay abogado. Pare-pare sila dyan abogado. Si Atty. Torion, tsaka yung taga DOJ ata, abogado din. Biruin mo, pare-pares kayo abogado, tapos nilalampaso ka ng kapwa mo abogado. Nakakahiya yun, mga kababayan. Baka itakwil ka diyan,
itakwil yan ng pinag-aralan mo kung saan ka nag-aral, nung university kung saan ka nag-aral. Diba? Halata kasi na hindi alam, no? Hindi alam ni Secretary Abalos yung kanyang mga sinasabi. Oo. Itong kay Tory naman, mga bossings ko, Tory, talagang umano ka pa, no? Binaba mo yung sarili mo sa ganyan. Sa tingin mo, may maniniwala na susuporta sa'yo, pupunta dyan sa Senado para lang dyan sa, para lang tuligsain itong Kingdom of Jesus Christ. Ginagawa mo talagang engot yung mga Pilipino, sa totoo lang. At para bumaba ka sa ganitong klase ng ng level na may ganun pa siyang post eh. Parang hindi lang daw dito may rally, meron din daw diyan. Sobrang sobrang kababaan na talaga to. Hindi ko alam kung sino pang mga dating mga pulis ang gumawa nito. Talaga bang dumaan ba sa tamang proseso ng dumaan ba sa tamang proseso ng pagiging pulis at general itong mamang ito? So, itong pinakauna-unahan, si General Torre, siya ang kauna-unahan na nagparally na pulis. Sa pagkakaalam ko, pero i-deny niya yan, syempre. I-deny niya. Ang sasabihin niyan, mga supporter ko yun. Ano bang magagawa niyo kung may sumusuporta sa akin? Mga ganyan. Siguro ganyan ang mga susunod na lalabas niya. Jogging sa mga pulis. Kakaiba ang mga galawan ni Sir. Pang-artista din, Ayaw niya itong magpatalo kay Abalos kasi mala-artista yung drama ni Abalos kanina, Grabe. Tsaka mapapansin nyo, mga nakatabon din yung muka. Ayan, mga nakatabon, naka-face mask din. May mga asawa pa sanggol. Ibig sabihin, nahihiya din. Tsaka anong connect kay pastor ng mga yan? Correct. Anong nagawa ni pastor sa inyo? Bakit may justice. Hindi, naka-wanted. Yung wanted. Anong purpose nun? Tsaka sino ba nagpapaskill ng mga wanted? Sila. Di ba? Ang nagpapaskill ng mga wanted, police, yan siya. Di ba? Nagpapapaskill pa siya dyan sa harap. So, clearly, itong mga ganito, sa'yo galing to. Baka mamaya pera pa ng taong bayan yung ginagamit. Baka budget pa ng PNP yung ginamit mo dyan, Nagtatanong lang, at saka, kung hindi ikaw ang ang pasimuno nito, sino kaya ang magpiprint ng wanted na mukha ni Pastor sa t-shirt? Tsaka proud pa siya, no? Proud pa siya, may pa-selfie pa siya din, no? Kaya nga, kaya alam mo na planted talaga. Planted? Kasi unang-una, nakita na natin dito yan, Siya, yung mga pulis niya ang nagkakabit ng mga wanted Pastor Apollo Kibuloy dito sa poste, di ba? Hindi ko alam, no? Hindi ko alam kung... Marami talaga, mga baliw ngayon. Hindi ko alam kung dahil sa climate change, kaya nagbabago na rin ang pag-uutak ng mga tao, lalo na yung mga tumatanda na pulis. Speaking of climate change. Yan, speaking of climate change, eto, kahapon, napakahina ng ulan dyan sa Metro Manila, pero bumaha na naman. May sinasabi ng mga flood control. Pero ang totoo, kumikita raw ang gobyerno sa tuwing hinahagupit ng kalamidad ang bansa. Ayon ito sa isang kilalang Filipino architect at si MJ Mondihar ang magre-report. Yan. Hindi na bago sa Pilipinas ang matitinding pagbaha, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Kamakailan, nalubog na naman ang malaking bahagi ng Metro Manila at mga karatig lugar sa Luzon dahil sa hanging habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Bukod sa perwisyong dulot, may malaki ring epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ang palagiang pagbaha. Sa pag-aaral ng GHD, isang global professional services company, nasa $124 billion ang mawawala sa ekonomiya ng Pilipinas hanggang 2050 dahil sa mga pagbaha. Numero 1 sa mga pinakatatamaan ay ang manufacturing and distribution services. Ikalawa ang agri-sector. Pangatlo ang retail na sinundan ng banking and insurance at energy utilities. Pero ayon sa tanyag na Filipino architect na si June Palafox, hindi kalikasan na may kasalanan ng mga pagbaha sa bansa, kundi ang matinding korupsyon sa gobyerno. Anya, dekada 70 pa lamang na magsumiti sila ng mungkahi sa pamahalaan para maiwasan ang mga pagbaha. At kung walang aksyon ng gobyerno, with a do-nothing scenario, we'll have catastrophic traffic, flooding, not prepared for disasters, lack of decent housing, garbage, catastrophe, etc. Giit ni Palafox, inaani lamang ng Pilipinas ang resulta ng kawalang aksyon sa nasabing problema. Diretsahan namang binanggit ni Architect Palafox sa kanyang panayam sa SMNI na may kumikita sa gobyerno tuwing state of calamity. Ibig sabihin, may nananamantala habang tinatamaan ng dilubyo ang mga Pilipino. I've written to the 4 presidents since Ondo, including BBM, about these recommendations. And nangyayari, and I said, how come
we don't spend so much on yung prevention. Sabi sa atin ng iba, Palafox, they were not born yesterday. Kasi pag state of calamity, wala nang bidding. So, diretso sa consultants, contractors, suppliers. Kasi wala nang bidding, state of calamity. Maraming kumikita sa state of calamity. Batay sa datos, mahigit sa 1 billion pesos kada araw ang budget ng DPWH para sa flood control noong 2023. Tanong tuloy ngayon ni Palafox kung saan napupunta ang nasabing mga pondo. Sa prevention, sabi nga ng mga iba, yung sa 1.4 billion pesos a day, hindi ako nagsabi niyan, pinag-uusapan na 40% goes to corruption. Samantala, pinuri naman ng veteranong arkitekto ang programa kontra korupsyon ng Duterte administration. Anya, korupsyon ang pinakaugat ng paghihirap sa Pilipinas. Kasama na dyan ang mga anomalya sa flood control. Nagsumbong ako na Friday, Monday, yung corrupt head of the agency, tinanggal ni Digo, inabolish yung agency. Ngayon, sana tayo magsusumbong. Sa huli, nanawagan si Palafox sa kanyang mga kasama sa construction industry na gumawa ng hakbang at magsalita at isiwalat ang mga issue ng korupsyon sa kanilang hanay. Dahil sa bawat substandard na mga proyekto, milyong-milyong buhay ng mga Pilipino ang nalalagay sa peligro. Corruption kills. Supposing infrastructure like bridges, may 40% corruption. And buildings, saan binawas ng contractor yung 40%? Kaya sabi nga, hindi lang dapat ako nag-report ng anomalies, incompetence, and corruption. Dapat every architect, engineer, project manager, contractors, they should report na ano yung mga hindi sinunod specifications. And they can save millions of people and billions of pesos. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondehat, SMNI News. Nako, kalamidad na naman. Ano na naman kaya idadahilan dito ni Bangagers? Kesyo binangga na naman ng barko, no? Pero kalikasan na talaga ang nag-expose dito sa mga corrupt sa gobyerno. Kasi kung makikita mo, meron daw isang proyekto dyan sa Pampanga na bumigay. 91 million worth ng proyekto ang bumigay dyan sa Pampanga. At ito daw ay distrito ito ni Dong Gonzales. Nako po, ayan ang sinasabi ko eh. Baka mayroon tayong picture noon, ma'am, sir. Yung picture nung mga nasira na flood control project, wala po ba? Grabe na yan. Tayo dyan. So 91 million na naman po ang itinapon ng ating na taxpayers money dahil sa substandard ang pagkakagawa. Alam nyo, ito yung mga dapat kasi nagiba eh. Nagiba. Hindi naman magigiba yan kung hindi substandard yan, hindi ba? Jay. Alam nyo, ito yung mga dapat pasukan nila, Total, palagi ka naman napapaya sa mga Duterte. Dapat ito pinapasukan mo, Risa. Yung mga ganitong, yung mga ganitong problema sa Pilipinas. Baka dito kapag ito yung pinagtunan mo ng pansin, baka mas maraming bumoto sa'yo. Baka mas maraming sumuporta sa'yo. Kasi kapag sa puro ka lang Duterte, palagi ka lang din na bubutata at nasusupalpal. Ito, pagkakataon mo to, baka sakaling ito yung pasukan mo tong issue na to. Tsaka kailangan hanapin dyan, Coach Oli, siguro kung sino ang contractor noong gumuho na proyekto na yon. Kasi di umano, merong tawag dito, kaso na ito si Dong Gonzales sa ombudsman, di ba? Corruption na di umano yung kanya daw pamilya ay merong may-ari ng construction firm. At di umano po ay fina-funnel ng tawag din ng DPWH yung mga proyekto sa kanila dinadala na ang nag-a-approve din sila din. Correct. So, tingnan natin kung sino ang contractor ng mga proyekto na yan na gumawa. 91 million yan. 91 million? Billion ata. Nasayang lang. Million ba? Wait lang. 91 million. Sayang, napunta sa... alam mo, wala na yan. Kasi gumuho Ano pang gagawin mo dyan? Sayang na yung 91 million. Pero alam mo, Dada, tama ka Kailangan hanapin kung sino yung contractor niyan. Pero bukod doon, kung ito ay proyekto ni Dong Gonzales, siya talaga ang dapat imbestigahan dito. Kasi siyempre siya ang involved. Kung siya nga, at kung siya ay hindi po pwedeng makakalusot yung contractor, may approval niya yan. Siyempre siyang nagli-lead yan sa kanya lahat. Kamay niya yan. Kaya hindi po pwedeng, alam mo, hindi na kasi dapat natin pinapaligtas
ang mga korap sa gobyerno. Itong tama yung sinabi kanina na ang problema natin sa baha ay hindi problema ng kalikasan. Ang dami namang bansa na inuulan, binabagyo, pero nakaka-recover agad. Kahit Japan. Ngayon lang ba tayo? Madalas nililindol, pero nakaka-recover. Tayo, konting singa, baha. Ipinagmalaki pa yan ni President Marcos nyo. Yung 5,100 projects na yan. O ano nangyayari sa baha? Ito, may papasok na naman ng mga bagyo. O nag-aadburuto na naman ng Taal. Ay malaki na naman ang problema natin dyan. Bakit? Kurap kasi kayo. Yung mga dapat magsilayas na itong mga walang silbi. Alam ko kasi sa ibang bansa yan, nagsisi-resign na yan pagka yung ganyang may binaha sa kanilang lugar. Yung ang tawag dyan, literal, bulilyaso. Pag may bulilyaso, dapat lumalayas na kayo. Sa atin, baliktad eh. Saka kakapit pa sa Concholi, posisyon. ang pinakatanong dito, bakit nasira yung flood control na yun? Substandard. Diba? So, ibig sabihin, baka mamaya pati yung budget dun, kinatkong pa, kaya nasira yan. Kasi, biruin mo flood control yan, hindi yan basta-bastang nasisira ng ganun-ganun lang. Depende na lang kung yan ay tinipid sa materyales or kinatkong or kinurakot yung ibang pondo niyan. Yan. Madami so, sige, go. Ito. Wait lang, Musnada. Tinitingnan ko, ito pala 91 million flood mitigation project in Arayat sinks. 91 million. So, kanino kaya talagang yan? Ito, nakalagay dito, Dong Gonzales Representative Dong Gonzales. Panay ang banat nyo kala Inday Sara. Dapat ito ang harapin ninyo. Ito sablay na sablay talaga, mga kapatid. Kasi, ito biruin nyo si BP Sara, tinitipid nila yung budget. Pinipigil or hinaharang yung budget ng Office of the Vice President na may nakikitang nagagawa. Pero ito yung mga ito yung mga bata-bata ni Tamba na busog ngayon sa pera. Pero, yung ginagawa nila, ito ang nagiging resulta. Dahil siguro, binupulsa yung pera, di naman bago na to Dati 40% daw, 40% ang napupunta doon sa mga nangungurakot. Ngayon, 60 na. Galing kay PRD yan. Oo, si PRD nagsabi. Ngayon, 60% nang napupunta. So, ngayon, ano mangyayari dito? Yung mga proyekto na dapat nakakatulong sa ating mga Pilipino, katulad ng mga proyekto na ginagawa ni BP Sara Duterte, hindi nyo binibigyan ng proyekto. Pero ito, binubusog nyo ng binubusog. Tingnan nyo. Bitak-bitak, giba-giba. Paano? Sayang, 91 million. Naku po. Ito, ang tinatawag natin. Walang bakal Oo. Ito yung tinasabi natin na pag hindi maganda ang intensyon, disgrasya ang aabutin. Disgrasya nga. Kaya nga, Substandard. Mother Nature na ang nagpapakita ng kanilang korupsyon. Masyado tayong focused kay Inday Sara. Nako, itong si Dong Gonzales masyadong nakafocus kay Inday Sara at sa mga statement ni Inday. Mas mabuti mag-focus ka kung paano mo patitibayin yung mga projects ninyo dyan sa inyong mga distrito. At isa pang problema natin, yung statement ng DFA patungkol sa mga immigrant visa ng mga Afghans. Di ba natatandaan, malaking issue yan. Ayaw natin payagan na mga Afghan refugees pumasok dito. Ito po ang statement. Manila, the Philippines and the United States have agreed on allowing a limited number of Afghan nationals to transfer to the Philippines to complete their visa processing for special immigrant visas and resettlement to the United States. The U.S. government is supporting necessary services for those Afghans temporarily in the Philippines, including food, housing, security, medical, and transportation to complete visa processing. So, dadalhin sa Pilipinas, tapos dito ipaprocess yung visa, papunta ng Amerika. Pucha, alam naman natin, si Donald Trump, ayaw na ayaw niyan. Yan. So, mangyayari niyan, kung si Donald Trump na magiging presidente, tapos nandito yung mga Afghan na yan, hindi naalis ng Pilipinas yan. Nandito na lang yan, hindi na yan mapaprocess papunta ng Amerika. Diyos mio, patay tayo dyan. At tayo, tapos hindi naman sa nagiging madamot tayo, Kasi, eto panawagan sa gobyerno, itong ginagawa ninyo, hindi nyo na nga mapakain na maayos sa mga Pilipino, magdadagdag pa tayo ng problema. Malapit na ang eleksyon, katulad ng eleksyon sa Amerika, katulad ng binanggit ni Boss Dada, na si
Donald Trump ay ayaw niya ng mga gera-gera. Ito'y produkto ng gera. Itong pagpupunta ng mga Afghanistan dito sa Pilipinas, produkto ito ng gera. Ayaw ni Trump dyan. So, uulitin ko, hindi nyo na nga mapakain na maayos sa mga Pilipino, magdadagdag pa tayo ng problema. Unahin nyo po muna natin ang ating pamamahay bago tayo makialam. Sagot naman daw nga nila yan. Ng Amerika? Oo, kumbaga, ang gagawin lang, dadalhin lang dito, sagot nila lahat, di umano, tapos ipaprocess yung kanilang mga visas. Tigil-tigilan nyo kami. Ang tanong doon, bakit nga dito? Oo, bakit hindi nyo gawin doon sa, sa Hawaii? Di ba? O sa Palau? Oo nga. Bakit sa dito? Pilipinas? Bakit? Dahil tayo ay sunod-sunuran ba sa Amerika? Tingnan nyo biruin nyo, yung EDCA, hindi sila nagbabayad dyan napakayaman ng Amerika, pero ni singkong duling, wala rin sila binabayad yan sa EDCA ginagamit nila. Tapos papangakuhan tayo, sila bahala. Kukuha naman, ginagawa tayo. United Nations. Mga mangga rin to mga United Nations na tayo dito, lahat na ng lahi nandito. Dinala nyo na, walang Joe. Pero alam mo, totoo dyan, tuta na tayo ng Amerika. Yan ang katotohanan dyan. Dininayin na nila ito noon, no? Parang hostage tayo ng Amerika, yung gusto nilang gawin at hindi nila magawa sa ibang bansa, dito nila ginagawa. Abay, President Marcos, ano ba tayo, magsusunod-sunuran na lang? Nakawala na tayo dyan sa mga kanuna yan. Ba't kayo, pinabalik-balik mo pa yan, dinagdagan mo pa yung EDCA na yan, nasabi mo hindi mo papapasukin. Ito naman, itong mga Afghanistan, hindi na nga halos makakain yung mga kababayan natin na mga mahihirap. Magdadala ka pa dyan. Bakit dito nyo dinadala? Bakit kung yung ayaw nyo doon, tinatapon nyo dito? Ba't hindi nyo itapon sa ibang bansa? Ito hindi tayo nagiging masama dito sa mga Afghans. Pero kasi bakit laging Pilipinas? Pag may problema kayo, itapon sa Pilipinas. Ganyan na nagiging gawain nyo, President Marcos, itong mga Amerika. Ang sinasabi nyo, lagi ang problema natin dyan sa China, dyan sa WPS na yan, na yung white powdery substance, yung West Philippine Sea na sinasabi ninyo. Pero ang problema natin talaga nasa mga diba? I mean, we are not against the Americans, no? May mga kamag-anak po kami dyan. Kaya lang, syempre, yung politika ng Amerika, na problema nila, dinadala nyo sa nuknukan na ng taas ng problema ng politika ng Pilipinas, dadagdagan nyo pa. Mistulang hostage tayo ng mga Amerika. Jay. Tsaka ano ba kasi naitutulong ng mga yan dito sa atin? Yung China, yun ang isa sa mga pinakamalaking natulong sa atin, pero iniitsapwera natin. O iniitsapwera ng gobyerno natin. Yung Amerika, palaging pinapapasok dito. Wala naman naitutulong dito sa atin yan. Huling naitulong yan, yung Jones Bridge ba yan? Kung di ako nagkakamali, yan ang naitulong ng Amerika sa atin. Ang dami pa nga daw hiningi na kapalit niyang mga yan. Ewan ko ba itong si Marcos? Hindi na natin alam kung anong nasa utak nitong taong to Wala ka na nga halos mapakain sa Hindi, kahit naman nasabihin natin na sagot nila. Sagot daw nung Afghanistan, yung budget. Ng Amerika, yung budget ng mga Afghanistan. Kahit na, bakit ba kasi dito nyo tinatapon yan? Tsaka Jay, malayo yan. Gaano katagal ang binyahin niyan papunta rito? Di sana, binyahin nyo na sa inyo diretso. Tama. Mga walang hiya kayo. Dito nyo pa din. Ang gugulo niyan, galing sa gera yan. Sigurado, may mga warsyak yan. Correct. Baka dito pa maghasik ng lagi mga yan. Hindi naman sa nagdadamot tayo, pero wala na nga tayo makain. Magbibigay pa tayo. Ito, hindi ko sure. Kasi may nabasa ako dati na si Marcos Sr., diba pa, hindi ko alam kung anong lahi yun na dinala niya rin dito sa Pilipinas. Russia ata yun. Mga Russian. Mga yung sinakay sa barko dyan, sinakay dyan sa barko nakaparada dyan. Tapos dinala dito sa Pilipinas. So, baka yun ang ginaya ni Marcos kayo. Idol niya tatay. Sige. Bago tayo magtapos, meron lang tayo isa pang balita. May bagong export product ang Pilipinas na pinagkakaguluhan ngayon sa ibang bansa. Kung ano ito, alamin sa report ni MJ Mondihar.
Naimbitahan ng SMNI News sa isang export company sa Davao City na nagbibenta ng mga produkto sa China. Sa loob ng mahigit 1 hektaryang compound na ito, iniimbak ng Engseng Food Products ang mga pang-export itong prutas. Ayon sa CEO ng kumpanya na si John Tan, naghahanda sila ngayon sa dagsa ng bulto-bultong order ng durian papuntang China. Target daw nila na mag-export ng 10,000 na tonelada ng durian doon. Bukod sa fresh durian, tinututukan din ngayon ng kumpanya ang pagbebenta ng iba pang frozen products sa China. Kaya ang Engseng, bumili na rin ng malalaking cold storage at liquid nitrogen freezers para dito. Pag natapos sa sir, ano ilalagay dito? Mga durian din? Mga Durian. After durian, we have processing all frozen fruits. Katulad, frozen pinya, frozen banana, and frozen coconut water. Di ba pag mga ganyan sir frozen, mas malaki ang value niya, di ba? Added value yun. Yeah. Pinabulaan naman ni Tan ang mga issue na hindi ligtas ang mga Chinese sa Pilipinas. Ito raw lagi ang sinasabi niya sa mga potential investor. Aminado naman siya na may epekto sa negosyo ang issue sa West Philippine Sea at ang patuloy ng pagmamasama sa kanilang mga Chinese. Pero para sa kanya, na napamahal sa Pilipinas, hindi niya ito dinidibdib. Lalo na't negosyo lang daw ang kanyang sadya sa Pilipinas at tumulong sa mga empleyado na magkaroon ng trabaho. Bukod sa durian, in demand rin sa China ang pandan variety ng buko. Mahal ang bentahan ito sa China kung saan pumapatak sa 700 pesos to 1,000 pesos ang isang box. Malaking potensyal para sa mga magniniyog sa Davao. Para tumaas ang value, malamig na pinapadala sa China ang mga buko. Actually, coconut product natin, ano yan, Philippine coconut is sikat yan, sikat, no? Pananan natin. Ngayon kasi, pero minsan nakita ko sa social media, sa news, namin Chinese parang takot punta dito. Pero sa akin is parang yung issue lang. Ano yan? Basta sa amin, export kami, no? Walang tama, tuloy-tuloy po. Bukod sa China, nag-i-export rin ng mga produkto ang Engseng sa iba pang mga bansa sa Asia, Middle East at US. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondehat, SMNI News. Ayun, ES Durian ako po ay paborito pa naman ni Coach Olia Durian. Kahit pa paano, meron tayong good news, ano? Yan na. Katulad ng mga Chinese talaga naman dito sa Pilipinas, usually, ang ginagawa naman yan, magnegosyo talaga. Hindi naman yung manakot. Nakakatulong ang mga yan sa atin pagpatungkol sa buwis and all, at saka karamihan ng mga malalaking mga dito, mga investors, talaga mga Chinese. Mga Chinese. Kaya wag natin dinidemonize yung mga Chinese. Kasi pag nagsialis lahat dyan, Yari tayo. And even itong mga may-ari ng mga malls, mga Chinese yan, di ba? Mga Chinese. At wala pang history na sinakop tayo ng mga Chinese. Ever. Kahit balikan natin ang history ng Pilipinas. Basta una pa sila kesa sa mga Espanyol dito. Correct. Pero never tayong inattempt na na sakupin ng China. Alam naman ng China yun, ang titigas ng ulo ng mga Pinoy. Pag sinakop nila tayo, baka dahil sa atin, bumagsak pa sila. No? Alam mo, maganda natutulong yung export na yan. Mas magandang tayo ay nag-export. Yung produkto natin, nilalabas natin. Kasi nakakapag-create tayo ng trabaho para dito sa Pilipinas. Kesa naman tayo nag-i-import. Itong administrasyon talaga ni Marcos. And dyan na uso yung pati sibuyas, ini-import natin, bigas, etc. etc. Kaya tuloy yung mga magsasaka natin, tinatamad Dahil kumukuha lang tayo sa labas. So, syempre, yung kanilang bigas, yung kanilang produkto, bumababa ang presyo. Dahil, syempre, may competition galing from the outside. Wala namang masama doon. Pero kung doon tayo nakafocus, I think we should focus more on exporting than importing. Kasi kung gusto natin tulungan ang mga Pilipino, hindi ayuda. Tayo dapat ay mag-create ng trabaho. Katulad nito, pag ikaw yung nag-i-export, makakapag-create ka ng mas maraming trabaho. Correct. Kaya maganda yan. Katulad nito, diba? Katulad nito, ang daming trabaho na naibibigay nito, mga kababayan. Taliwas ito doon sa pinoproject ng mga dilawan o dito mga galing sa China. Hindi tayo kumakampi sa China regarding dyan sa West Philippine Sea. May mali naman talaga ang China dyan. Pero regarding dito sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng Pilipinas, China ang pinakamarami na tinatanggap na produkto galing sa Pilipinas. Itong Amerika. Tinutulungan ba tayo nila? Wala. Pinapautang tayo na pinapautang nila. Tinutulungan tayo. Tinutulungan tayo na magkagera dito. Yun ang gusto nila mangyari. Diba? Sige, final statement para sa akin. Ako, excited ako para sa press conference ngayong week.
umaatikabo yan. Kailan ba yun? Meron na ba? Malamang meron niya. Meron ulit press conference this week. So, syempre, mahihimay-himay lalo nung mga nandoon kasi kaninang tapang-tapang ni Brother Carlo, Brother Carlo, bilib talaga kami sa'yo. Ibang klase ang tapang mo. Ikaw ang bumuhat ngayong araw na ito. Talaga naman. Yung mga taga Davao, bilib na bilib tayo dahil matatapang. Ito, ang mga taga Kingdom of Jesus Christ, mga senador natin from Davao at syempre, ito si Inday Sara. So, nandito pa rin tayo sa Davao at tayo pa rin po ay aabangan natin yung kanilang ipinangako na yung 300 meters away from school. Yan. Yung yung kanilang mga checkpoint and stuff. So, tingnan natin sa mga susunod na mga araw kung matutuloy ba yan, kung mag-a-adhere ba itong si Abalos at ito si Torres sa napagkasunduan. So, katulad nga sabi ni Coach Oli, hindi siya naniniwala. Pero ako, I'm hopeful na natuto pa rin nila yan. Siyempre, para na lang dito sa sanity ng mga nandirito sa compound, lalo na yung mga estudyante at yung mga, alam mo yung mga bumabagtas dito sa kalsada na ito. Ayan, kaya abangan natin yan this week. Magkakaroon tayo ng panibagong preso at talaga namang umaatikabo yan. Okay. So, maliban kay Brother Carlo Catiel, siyempre si Ate Nori, batiin din po natin. At siyempre, yung rockstar natin na attorney na walang iba kundi si Attorney Torion. Attorney Torion, may mga subscriber po kami dito na gustong humalik sa inyo, ihalik ko daw sila. Pagbalik mo dito, ahalik po ako sa inyo, ha? Ikaw lang yun, dinadamay. But anyway, mga kababayan, katulad ng sinabi ng ating mga kapatid, tayo po ay umaasa na magkakaroon na ng bayag ngayon sa pagkakataon nito. Itong si Secretary Abalos. Sana tuparin niya yung pangako niya, nag-commit siya kay Senator Bato de la Rosa. Abangan po natin yan. Sana this time magkatotoo po ang mga sinasabi ninyo. Kasi bumawi naman po kayo. Kasi lahat ng mga sinasabi niyo sablay. So this time asahan po namin na magkakaroon ng pagbabago ang sitwasyon dito sa KOJC. Sana itigil na po yung pangaras kasi kahit pumasok kayo dito, wala kayong makukuha. Wala kayong makikitang lumalabag sa batas. Lahat dito mababait. Paulit-ulit namin sinasabi yan. Sa Secretary Abalos at doon sa mga gustong lukubin itong Kingdom of Jesus Christ. Maawa kayo sa mga tao nakatira dito. Nandito ang buhay nila. Huwag niyong kunin. Tore, kamusta ka na? Dahil nga, sana kagaya nung sinabi ko nung nakaraan, sana itong si Tore mayroon ng isang salita. Kasi hindi yan yan ang palagi nating nakikita sa mga kapulisan natin. Ang mga kapulisan natin ay may mga isang salita yan. May mga yagbols yan. Kaya Abalos and Tore, sana asahan nun namin kasi hindi kami uwi hanggat hindi nyo tinutupad yung pangako nyo kay Senator Bato de la Rosa. Coach Oli? Ngayon, samahan nyo po kami doon sa mga nag-aalala dahil sa aming kaligtasan dahil syempre nababalitaan nila na posibleng sumugod ang mga pulis dito. Huwag po kayo mag-alala kasi may mga kasama po kaming abogado rito nagbabantay at mga libo-libong workers po kasama natin dito at sa panalangin. Syempre, di ba? So, basta samahan nyo po kami sa pagbabantay dito kasi ito pong pang-aapi po sa KOJC, ito po ay laban ng bawat Pilipino. Ito ay laban para sa mga abusado. At kitang-kita nyo rin naman kung paano inilalaban ng SMNI ang ating karapatan. Dahil sa karamihan sa mainstream media, tikom na ang bibig. So samahan nyo po kami sa pagbabantay, maging listo po tayo. At kung sakaling susugod, again, lagi kong panawagan, i-share po natin yung mga live at tawagan ninyo ang inyong mga kaibigang, mga pulis, sundalo, politiko, etc. na kung saan ay pwede silang gumitna sa mga pang-aapi at pang-aabuso ng mga nasa poder ngayon. Kita-kita po tayo ulit, Monday to Friday, ang Banateros, 8 p.m. Ako po, si Coach Oli. At ako naman po, si Jay Guevara. Ako naman po, si Master Judea. At ako naman po si Boss Dada, para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palagpakan natin. Walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banatero.
Subscribe to SI and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.